Okay, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako pala si Kuya Jerry sa mga hindi nakakilala. So, ako po inassign ni Pastor na mag-deliver ng message na to, mensahe mula sa ating Panginoon. Medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Okay, sige po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, ang topic natin ngayon is how to develop patience. So, basahin po natin yung Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Sa bagong pag-ibig, Panginoon, na pinaranas mo sa bawat isa sa pagising namin sa umaga, Panginoon Lord God. At ngayon po, Panginoon, ay makakarinig po kami ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, Panginoon Lord God, ayon sa iyong mga salita. At nawa ay maunawaan namin yung mga mensahe mo na nais mong iparating sa buhay namin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so be seated yourself. Okay, so patience. So halata naman na ito muna yung topic natin. Sa napakaraming fruit of the Holy Spirit, patience ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon. Sino ba dito ang may mahabang pasensya? So I think most of us, napaka-iksi ng pasensya natin. Ayaw natin na pinaghihintay tayo. Tama po ba? Sino ba dito ang nakaranas ng maghintay? Maghintay. Amen? Patience. So, tingin nyo po ba sa paghihintay nyo na yun, napakita nyo dun yung iyong mahabang pasensya? Baka mamaya naghintay ka lang 1 araw, 2 araw, 3 araw. Sabihin mo, andun na sa'yo yung fruit of the Holy Spirit, yung patience. Pero tingnan muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng patience? O pasensya. Bago natin sabihin sa sarili natin, ako talagang ina-acquired ko, meron akong katangian yan sa buhay ko. Ang ibig sabihin ng patience, ayon dito kay Webster, di wala na pala Webster, no? Google na. The capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Gusto niyo ba Tagalogin ko? Wag na. Alam nyo na yun. Naiintindihan nyo na yun. Okay. Ito yung kapasidad natin na tanggapin o i-tolerate na ating katawan yung suffering nang hindi tayo magre-response ng angry, ng galit, or ng upset. Ito yung tinatawag na patience. So ngayon, tatanungin ko ulit kayo, nasa katangian nyo ba yung patience? Kanina, amen. Naghintay ako dyan. 1 week, hintay ako. Pero, sabi nga yung patience, paghihintay sa right timing ng ating Panginoon. Amen? Kasi mahilig tayong sa rush. Nauuso tuloy sa atin mga Pilipino yung last 2 minute. Kung kailan last 2 minute na doon tayo gagawa ng kaparaanan, kaya ang nangyayari, nararush na. Pero sabi nga, doing right thing at the right time ay napaka-importante. Tama po ba? Yung gagawin natin yung isang mabuting bagay sa tamang oras at panahon ay napaka-importante. Tama? Bakit kaya maraming joke ang hindi natatawang mga tao? For example, nag-joke ako, hindi kayo matatawa. Bakit kaya? Isang factor doon yung timing. Hindi maganda yung pagkakadeliver, hindi maganda yung timing. Tama? So, sino po ba dito ang gustong naghihintay tayo? Parang wala, no? Traffic. Gusto niyo ba ng traffic? Kuya Amil, gusto mo ng traffic? Saan ba madalas may traffic? EDSA? Dito lang sa may crossing ng Katmon. Madalas na traffic dyan Pila sa grocery. Pag nakikita natin, napakahaba ng pila sa grocery. Bibilin mo lang naman, Gatorade lang. Tapos pipila ka ng mahaba. Gusto niyo yun? Ayaw din natin nun. Pila sa mga government offices. Sinong kumuha ng lisensya? Sinong kumuha ng mga kung ano pang mga ID?
na kapag kumuha ka ng ID, hanapin ka pa ng valid ID. Bago ka makakuha. First time mong kukuha ng valid ID, hanapan ka pa nila ng valid ID pa. Ayaw natin yun, di ba? Pero sabi nga, kung naniniwala tayo sa pangako ng Lord sa buhay natin, dapat maniwala rin tayo sa right timing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? If you want to walk with Jesus, isa sa mga kailangan mong katangian is patience. Katyagaan. Marami sa atin ngayon, ayaw nang wala nang katyagaan. Ayaw nang maghintay. Kaya nga nauso na yung mga instant na yan eh. Instant noodles. Ba? Mainit na tubig lang, may noodles ka na. Instant coffee. Diba? Dati, yung kape dati, powder lang, titimplahin mo. Kape, asukal. Kung medyo may kaya-kaya ka, may coffee mate. Ngayon, nasa isa na lang, diba? Pinaghalo-halo na. Tama? 3-in-1. Sino dito nakatikim ng 3-in-1? Ako, every Thursday, may 3-in-1 kami. Tuwing meeting. So, lahat pinapadali, di ba? Ang buhay natin. Tayo, gaano na ba tayo katagal naghihintay? O para sabihin natin sa sarili natin na napoposes mo yung ganitong katangian, yung pagiging matyaga. Tandaan po natin, si Abraham at si Sarah, ilang years silang naghintay bago magkaanak. Si Abraham is 100 years old, while si Sarah naman is 90 years old. Diba? Teenager. Si Noah, 120 years. Binild niya yung ark, Noah's Ark. Nasa loob ng 120 years, diba, inaalipos na siya ng mga tao. Ba't siya gumagawa ng ganong kalaking arko? Moses, nag-spend ng 40 years sa disyerto bago siya tawagin ng Panginoon. Imagine 40 years. Ang kausap mo lang yung mga tupa, kambing. Kaya nga nautal si Moises eh. Dahil buong buhay niya ng 40 years, yun lang ang kausap niya eh. So imagine yung mga tao na ito, yung mga ginamit ng Panginoon, kung gaano sila katagal naghintay sa right timing ng Panginoon sa buhay nila. Kayo, gaano na ba kayo katagal naghintay? Si William, alam ko kung gaano na katagal maghihintay yan. Pagka-graduate ba? Diba na? Okay, so tanungin natin sarili natin yon, di ba? Gaano na ba tayo katagal naghintay? Kasi sa generation natin ngayon, marami sa atin ngayon mainipin. Tama? Bukod sa mga instant na pagkain, marami ngayon nagmumukhang magaling na sa paggawa ng presentation. Meron tayong ginagamit na ano? AI. Ano AI? Chat? GPT. Itatype mo lang dun ano yung gusto mong pagawin. Gawan mo, bigyan mo ako ng pakita mo sa akin yung presentation ng ganito. Population last year versus this year. Tatype mo lang doon, then gagawa ka na ng presentation ngayon. Tapos ngayon, ipe-present mo, kung mawag-present ka, kala mo ikaw talagang gumawa, no? So marami ngayong mga bagay na pinapadali na. Which is nagiging negative na sa ating mga tao ngayon. Kasi nga, hindi na tayo marunong maghintay. Kasi sabi sa isip natin, meron naman mga madali ang bagay. Sa generation natin ngayon, napakarami na ng mga bagay na madalian. Even yung mga pagbo-boyfriend, girlfriend, madalian na lang yan, tama? Sabi nga sa mga kabataang lalaki, ang hindi makapaghintay, madaling nagiging tatay. Sa mga babae naman, ang hindi marunong magtiis, maagang Amen. Okay, so sa panahon natin ngayon, ito yung patience na parang unti-unti nang nawawala sa atin ngayon, katangian. Kaya even yung kalooban ng Panginoon, gusto nating i-rush.
Narinig ko nga dati, sabi, pag lumingon ka, akin ka. Ganyan na lang yung ano natin, yung mga sign natin, no? Para ito yung kalooban ng Lord, lumingon eh. Ganun na lang kadali ngayon. Wala na tayo yung sense ng paghihintay. Lahat minamadali natin. Amen? Sabay-sabay po nating basahin to. Ay sige, ako na lang. So medyo mahaba siya. Santiago 5:7 and 12. Sabi dito mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka, matyaga niyang inihintay ang unang pag-ulan at pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin niyang hinihintay ang susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit na dumating ang hukom. Tularan ninyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta, ng mga tagapagligtas ng Panginoon. Hindi pa tinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis. Alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at alam ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. Higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyo sasabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sabihin niyo lang na oo at hindi kung hindi para sa hindi kayo hatulan ng Diyos. Amen. So sino po ba dito ang mga plantito at plantita? Yung mahilig magtanim. Siyempre, wala naman siguro magsasaka dito. Meron ba magsasaka dito? Nasa city ka, tapos magsasaka ka? So isang katangian ng magsasaka, napakatyaga nila maghintay. Imagine mo, magtatanim ka ngayon. Pwede mong anihin yan. 3 months, 4 months, 5 months. Wala pang kasiguraduhan yun ha. Kasi hindi pa natin alam kung may darating na bagyo. Pag may dumating na bagyo, wash out ang mga tinanim. Pero yung mga magsasaka noon hanggang ngayon, sila pa rin. Natsatsagaan nila yung ganong panahon. Okay, so sabi nga ni Santiago, may mga times na kailangan natin magtiis. Pero may mga panahon naman na, sabi nga may mga iilang mga sitwasyon na dapat nagtitiis tayo. Dagdagan natin yung dosage ng ating pagtitiis sa mga ganitong sitwasyon. Sabi nga, ang buhay ng estudyante, di ba? Pinakahihintay nating araw ay yung araw ng Sabado. Pagtatapos. Hindi na Sabado kasi Sabado ngayon may pasok na rin eh. Yung araw ng pagtatapos, yun yung pinakahihintay natin. Pero hindi nyo alam, yung araw ng pagtatapos na yun, yung araw pala ng pagsisimula pala ng totoong buhay. Sa paghahanap ng partner in life, di ba? Pag-asawa, sa trabaho, sa pagmiministeryo man, tayo ay kailangan maghintay. Pero ang tanong nga doon hanggang kailan? Tanungin natin yung katabi natin, hanggang kailan? Amen. So sabi dito, meron ditong mga bagay na kailangan natin dagdagan yung ating pasensya. Amen? Sabi dito, when to be patient, kailan ba tayo kailangan magpasensya o dagdagan yung ating pasensya sa buhay? Ano sabi dyan? Number 1? Sabi dito, when circumstances are uncontrollable. Meron na ba kayong na-experience na ganito? Meron kayong problema na out of your control? Meron na ba? For example, nag-set kayo ng biyahe, magra-ride kayo. Nung araw na ng biyahe, bumagyo. Control nyo pa ba yon? Hindi na, diba? Panahon na yun Wala na tayong control doon. Sabi nga itong mga farmers na to, yung ginawang example kanina ni James, yung mga farmers, maraming na-encounter yan na mga uncontrollable situation. Isang binigay ko dun kanina is yung bagyo. Kapag bumagyo yan, wash out yung mga pananim yan, back to zero yan. Tama? Wash out lahat Yung tipong aanihin mo na lang na wash out pa.
Minsan na may nabalitaan ako sa bandang Benguet. Diba, yung mga gulay nandun. Pero sa sobrang lamig, diba, nasira yung mga gulay, na halos patapon na yung karamihan doon. Back to zero ulit yun. Pero sabi nga, yung mga magsasaka na to, patuloy na nagtsatsaga, diba, magtanim. Ganon din tayo bilang isang buhay Kristiyano. Darating talaga sa buhay natin na tayo ay madadapa, back to zero. Pero ang importante doon, paano tayong bumangon muli sa tulong ng Panginoon. Amen? So maraming magsasakang ganyan, nalulugi, talagang yung kanilang puhunan noon nawala na lang na parang bula. Kasi nga, mayroong mga uncontrollable situation or problem na dumarating sa buhay natin na hindi naman talaga natin ginugusto. Meron bang may gusto dito ng problema? Wala naman, di ba? Pero sabi nga, you have noticed that even when you realize situation is beyond our control, we still try to control. Ito yung nagpapahirap sa atin Alam na natin yung sitwasyon is out of our control, pero patuloy pa rin tayo nag-iisip ng paraan paano ito ma-manage. Na hindi natin namamalayan na tayo pala ay nag-worry na lang. Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi naman natin control. Tama? Anong bunga nun? Eye bag, sakit. Kasi nga, pilit nating iniisip ano yung solusyon sa isang bagay na hindi naman natin control. Instead na ibigay natin sa Panginoon yung mga alalahanin natin, pinipilit nating isipin ng paraan paano masosolve yung problema natin na hindi naman natin control. Yun yung isang mahirap sa lahat, na number one na nakakalimutan natin, ng Panginoon ang may control sa lahat. Amen? Pinipilit natin Pinipit-pit natin yung utak natin Ang ending, nagkakaroon tayo ng sakit. Diba? Stress tayo. Kakaroon ng cancer dahil sa stress. Diba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na ang buhay ng Kristiyano ay kain-tulog lang at masayang tunay. Pero ang sinasabi ng Panginoon, may mga problema darating, pero ibigay natin sa Lord ang lahat ng problema. Amen? Then number 2, when people is unchangeable. Sa ating mga Kristiyano, ito yung isang bagay na parang ang hirap pagtiyagaan. Yung mga taong ayaw tanggapin yung salita ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagtiyagaan ka lang din naman. Ano bang nirereklamo mo? Tandaan natin tayong lahat na naririto ngayon, pinagtiyagaan lang din tayo. May mga ginamit ng Panginoon para magtiyaga, turuan tayo, ibahagi sa atin yung salita ng Panginoon. Amen? Naalala ko dati nung nasa Perez pa yung church rain or shine. Nandun kami sa church nagwa-Bible study kami. Yun yung isang bagay na masasabi nating nagtiyaga talaga sa atin. Hindi tayo tinantanan. Kahit yung tubig sa Perez hanggang bewang na, tuloy pa rin yung gawain. Pagbabahagi ng salita ng Diyos sa buhay namin. Mga kabataan pa kami dati nun Si Ronron, si Reden. Kami. So tayo rin. Dahil pinagtiyagaan lang tayo, so dapat naman may mga tao rin tayong pagtiyagaan. Amen? Na mailapit sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo yung magbabago sa buhay nila. Tayo lang yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Kasi minsan, ito yung isang frustration talaga ng isang Kristiyano. Ayoko na dyan. Grabe. Isang linggo ko nang bina-Bible studyan yan, wala pa rin pagbabago. Ganun yung mindset natin Isang buwan ko nang pinupuntahan sa bahay yan, sasabihin, busy pero nakahiga lang. So tatandaan po natin, instrument lang po tayo ng Panginoon para sa isang tao. Amen? Hindi tayo yung talagang magbabago sa Kanya. Ang Panginoon pa rin.
ang hipo sa kanyang puso. Ito yung isa sa mga sa mga kailangan natin ng mas matinding katyagaan. Nakikita ko yung mga kabataan every second week ba? Third week? Third Sunday? Umahayo sila eh. Wala silang gawain dito. Meron silang panahon na nandito sila, nag-celebrate sila. May panahon na humahayo sila. Amen? Iba-ibang lugar. For example, August, yan sa Katmon. September, sa Katmon. Etong October, malamang sa Katmon yan eh. Sa Justice. Talagang lumalabas sila kasi ito yung ito yung sinasabi ng Panginoon eh. Wala naman dito sa loob yung anihan eh, tama? Wala naman dito, nasa labas. Minsan gusto ko nga rin experience ulit na sumama sa mga ganyang ganyang gawain, yung mahayo. Kaya lang pagdating ko dito, wala na sila eh. Merienda na lang yung naabutan ko dito. Amen. So, isa yon sa kailangan natin. Sabi, where circumstances are uncontrollable, when people are unchangeable, and when problems are unexplainable, you really need patience. So yung number 3 natin, when problem are unexplainable. Kilala niyo si Job? Ito, madalas na nagiging example ang buhay ni Job sa atin. Bakit? At pa nangyari kay Job? Si Job, di ba? Sabi dito, when the problem are unexplainable. Si Job nakaranas ng ganito. Tayo po ba nakaranas na po ba tayo ng unexplainable problem? Na-experience na ba? Unexplainable problem. Unexplainable. Si Job, di ba? Nakita natin ano nangyari sa buhay niya. Sabi nga dito, si Job ay napakayamang tao. Maraming mga negosyo, mga alagang hayop, maayos na pamilya. Pero, for the short span of time, within 2 days, nawala lahat sa kanya. Namatay ang mga anak niya, nabankrupt ang negosyo niya, nagkaroon siya ngayon ng matinding sakit. Sabi nga, inalis sa kanya lahat ng Panginoon. Unexplainable problem. Ang natira lang sa kanya ay yung nagbubunga nga niyang asawa. At ang sabi kalimutan mo na yung Diyos mo na yan, tingnan mo yung ginawa sa'yo. Hindi ka niya tinutulungan. Isumpa mo na. Iyon yung naging tugon ng asawa niya kasi nga sa pangyayari. Grabe talaga, no? So si Job, meron na siyang pagkakataon, eto na yung right timing para tanungin niya yung Panginoon, Lord, ba't ako? Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ko naranasan to? Pero sabi nga, nagkaroon siya ng perseverance. Nagkaroon siya ng patience. Dahil lang alam niya, may gagawin ng Panginoon. Kaya niya na-experience yung mga ganitong bagay. Tama? Hindi siya nag-alala, hindi siya nagalit sa Panginoon, hindi siya nagtanong sa Lord, why me? Bakit ako? Ano yung secret ni Ano yung secret ni Job? Kasi yung faith niya, na alam niya na sa lahat ng sitwasyon, God is in control. Amen? Imagine yun, nasa life and death situation ka na. Sasabihin mo, God is in control. Malalaglag ka na sa bangin. Eto na. Pero dahil nga doon sa faith, pananampalataya ni Job, perseverance, patience niya, na alam niya may gagawin ng Panginoon. Ano yung ending ng storya ng buhay ni Job? Diba sabi dito, Job persevered. God's timing is perfect. He's never late. Some of you experiencing a real delay right now, but God's delay never thwart His purpose. Maaring delay sa paningin natin, pero tatandaan po natin na ang Panginoon ay laging on time. Maaring delay lang sa atin ngayon, delay ng 1 araw, 3 araw, pero ang ending, ibibigay pa rin ng Panginoon. Bakit kaya? Baka siguro may gusto lang ituro sa atin yung Panginoon. Yung bagay na hindi na tinuturo ng mundo ngayon.
is yung maghintay. Kaya nga tayo kaliwat kanan na yung pag-iimbento natin ng mga bagay na magpapadali ng ating buhay. Kasi hindi na tinuturo sa atin sa mundo ngayon kung paano yung maghintay. Even yung kalooban ng Panginoon, ayaw na nating hintayin. Nirarush na natin. Amen? So next. So bakit ba kailangan nating maghintay? Ito yung katanungan. Bakit ba kailangan natin maghintay, Lord? Pinuyat mo pa ako ng ilang araw, ibibigay mo rin naman pala. Sabi ko nga kanina, baka may gustong ituro ang Panginoon sa buhay natin. Sabi dito, number 1, because God is in control. Be patient, stand firm, because the Lord is coming near. Amen? So, lagi nating tatandaan na ang Panginoon, kontrol niya ang lahat ng sitwasyon. Ang kailangan lang natin manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sabi dito, His story, He's got it all planned out. Everything is on His schedule. Nothing's late. It's all moving toward a climax. God is in control. God's purpose for your life is greater than any problem you're facing right now. Kung ano man yung kinakaharap natin mga problema ngayon, tatandaan natin, mas makapangyarihan ng Panginoon dyan. At kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Amen? Huwag nating irarush ang Panginoon. Dahil ang Panginoon kalmado lang. Sabi nga last week, kalmado lang ang Panginoon Ikaw, rush na rush ka naman. Number 2, God's rewards patience. So lahat ng mga naghihintay, may reward. Binibigyan ng reward ng Lord. Anong sabi diyan? As you know, we consider blessed those who have persevered. Diba? Lahat ng nagtsatsaga, lahat ng naghihintay ay mayroong reward mula sa ating Panginoon. Amen? Even yung mga tao ngayon na mga athlete ngayon, tsatsaga sila. Talagang binibigay nila yung buong pagtsatsaga nila. Diba? Nang sa ganun, maani nila yung kanilang pinagtyagaan. Ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Maghintay tayo sa tamang timing ng Panginoon. Yung reward ng Lord nandyan Amen? Na kahit na anumang mangyari sa buhay natin ngayon, ino-honor ng Lord anuman yung mga pagtsatsagang ginawa mo noon. Isipin natin, nagtyaga na ba ako? May times na ba na nagtyaga ako sa Panginoon? Even yung mga sinaunang panahon pa na ginawa mo para sa Lord na pagtsatsaga, ino-honor ng Lord. Amen? May reward yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mawawalan. May reward. Okay, so syempre, ang pinag-uusapan natin paghihintay, patience natin. What I am supposed to be doing while I'm waiting on God. So, ano ba yung dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay doon sa kalooban ng ating Panginoon? So, syempre, hindi naman pwedeng nakatunganga lang tayo. Diba? Aabangan lang natin malaglag yung bayabas. Syempre, may gagawin tayo. Number 1, wait expectantly. So, ano yung expectantly? Maghintay tayo na talagang may inaasahan tayo. Isang pagpapakita ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sabi dito sa Psalms 130 verse 5, I wait expectantly, trusting God to help. For He has promised, circle expectantly. What are you waiting for from God? So ano ba hinihintay natin sa Panginoon? Hintayin natin na may inaasahan tayo. Hindi yung bibigay kaya ng Lord to. Mahirap tong mahirap tong pinagpe-pray ko sa Lord Mabibigay niya kaya to? Parang nawawalan tayo ng pag-asa. Sabi nga, wait expectantly.
Maghintay na may inaasahan sa ating Panginoon. Amen. Number 2, wait quietly. Tahimik. Sino ba dito yung tahimik lang na naghihintay sa kalooban ng Lord? Alam nyo, kapag tayo, sabi dito, don't grumble against each other. So, pagka may hinihintay tayo or parang nirarush tayo na kalooban ng Panginoon, ang hirap maging ang hirap manahimik. Kasi andyan na yung lalabas na yung frustration, di ba? Yung negative feelings natin. Kasi nga, may gusto tayong ibigay na yung Panginoon sa atin. Nirarush natin yung Lord. Ang ending, di ba? Yung paghihintay natin, parang nagagalit na tayo, naiinis tayo. Lord, ano ba Lord? Bibigay mo ba ito? Ganun na yung response natin. Pero sabi nga, wait quietly. Tahimik lang. Habang hinihintay natin yung katugunan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, di ba? Yung no ng Lord, madalas niyan, redirection sa atin. Amen? Kaya kung may times na parang hindi tinutugon ng Lord, di naman ibig sabihin na pag pinalalangin natin ngayong oras na to, maya-maya nandyan na. Sometimes yung no ng Lord sa mga panalangin natin is redirection sa buhay natin. Amen? So, wait quietly. So, habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. So, number 3, wait confidently. Yung tipong confident tayo na alam natin na tutugon at tutugon ng Panginoon sa mga panalangin natin. Hindi tayo nagpapakita na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Diba? Confident tayo na ang Panginoon natin ay tumutugon ng panalangin. Sabi nga dito, Job never lost his confidence in all that he did. When his outlook is bad, you look up. Sabi sa Micah 7, verse 7, I will wait confidently for God. How do you do that? You have hope. Sabi nga doon. So si Job ay hindi nawalan ng pag-asa at hindi nasiraan ng loob na alam niya na may gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Di ba? Walang-wala na eh. Iba yung buhay ni Job eh. Iba yung testimony niya. Kasi madalas sa atin ang testimony natin from nothing to something na ginawa ng Panginoon. Kay Job, naging something to nothing. Di ba? Parang maiintindihan mo pa kung yung nothing to something ay magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso. Talagang maiintindihan mo yun, may inspire ka pa. Sabihin ako ganito lang ako dati pero dahil sa biyaya ng Panginoon ay naging ganito na ako. Inangat ng Panginoon. Pero yung something to nothing, binagsak ng Lord yung kabuhayan mo, nagkaroon ka ng sakit, di ba? Kakaibang pananampalataya yung meron si Job ng time na yun. Dahil alam niya, hindi naman magtatagal yun eh. May gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Amen? So yun yung pinangahawakan ni Job nung time na to. So tayo rin bilang isang Kristiyano, ano ba yung matinding pagsubok na dumating sa buhay natin? Para sabihin nating, i-let go natin yung Lord. Diba? Sabi nga sa Matthew 23 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. So kung nagtiis tayo, congratulations. Pero kung hindi pa tayo nagtitiis, may panahon pa tayo. Kasi alam nyo, ino-honor ng Lord lahat ng mga ginagawa natin para sa Kanya. Sabi nga, hindi nawawala ng kabuluhan yung pagtitiis natin para sa ating Panginoon. Ang hirap lang kasi sa atin, mahilig tayong mag-compare, mahilig tayong pangunahan ng Panginoon. Diba sabihin natin, bakit siya ganito? Ba't ako ganito pa rin? Bakit siya may ganun? Ba't ako wala pang ganyan? Tama? Lagi lang natin panghawakan yung right timing ng Panginoon. Tandaan natin, hindi delay ang Panginoon. Masyado ka lang nagra-rush sa mga gusto mong makuha. Amen? Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Amen. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita sa umagang ito, Lord.
Salamat, Panginoon, dahil patuloy nyo kaming tinuturuan ng mga bagay, Panginoon, na nais mo na i-possess namin sa aming buhay, sa aming karakter bilang isang Kristiyano, Panginoon, which is yun yung paghihintay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka at patuloy na tinuturuan kami ng mga bagay na to na hindi na itinuturo ng mundong ito, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang generation na to ng mga Kristiyano, Panginoon, Lord God, kami po, Panginoon, Lord God, ay tulungan nyo na matutong maghintay, Panginoon, sa anuman yung kalooban mo, Panginoon, Lord God. Pwedeng may mga delays, Panginoon, Lord God, pero alam namin hindi ito delay sa iyo, Panginoon, Lord God. Kundi ikaw ay laging on time, Panginoon, Lord God. Kaya yung attitude namin, Panginoon, baguhin nyo po ito at hayaan nyo po, Panginoon, Lord God, na mahintay namin yung kalooban mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na ang plano at kalooban mo ay lagi mas mainam sa plano naming lahat, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord, napakaraming bagay mong tinuro sa amin sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Aming pananampalataya, Panginoon, Lord God. Aming perseverance, Panginoon, Lord God. Patatagin mo kami sapagkat hindi namin ito kaya ng sa amin lamang, Panginoon. Ng kami-kami lamang po, Panginoon, Lord God. Kailangan namin ng habag mo, ng biyaya mo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at nawa yung mga salita ay tumanim sa aming mga puso, Panginoon, at ito'y may sa buhay namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.